Malamig ang hangin at amoy ulan. Nakaupo si Mang John at Aling Rose sa isang bench sa parke. Nakatingin sa malawak na dagat. Parehong puno ng pagsisisi. Napuno ang kanilang puso ng kalungkutan habang iniisip ang mga pagkakataong kanilang pinakawalan. Noon pa man, kasama sa kanilang pangarap ang magbigay ng mas magandang buhay para sa kanilang mga anak at nagdesisyon silang mag-migrate sa Amerika para tuparin ito. Sa Amerika, naging matagumpay sina Mang John at Aling Rose. Nakabili sila ng bahay at sasakyan at binigyan nila ng komportabling buhay ang kanilang mga anak. Subalit habang lumilipas ang panahon, napagtanto nilang may mga bagay silang nawala sa proseso ng paghabol sa kanilang mga pangarap. Ang kanilang mga anak ay lumaki sa ibang kultura at hindi na nila gaanong naiintindihan ang mga kaugalian at tradisyon ng kanilang sariling bayan. Nang bumisita sila sa Pilipinas para sa isang reunion, napansin nila ang tagumpay ng kanilang mga kaklase na hindi kailanman umalis ng bansa. Ano ang sikreto ng success mo, kumpare? Tanong ni Mang John sa kanilang matagal ng kaibigan. Hindi naman kami nag-abroad, sagot ng kaibigan. Mas pinili naming mag-invest sa Pilipinas. Sa puntong iyon, parang may malaking bato na bumagsak sa kanilang mga dibdib. Napagtanto nila na hindi lang sa pera nasusukat ang tagumpay. Habang naging abala sila sa paghabol sa material na bagay, nakaligtaan nilang alagaan ang kanilang mga relasyon at mga ugat sa kanilang sariling bayan. Nais nilang bumalik sa Pilipinas, pero hindi na nila kayang bumili ng ganong klaseng property na mayroon ang kanilang mga dating kaklase. Ang kanilang pensyon na sapat lang sana para mamuhay ng maayos sa Amerika. Tila hindi na nila ma-enjoy ang lahat ng kanilang pinaghirapan dahil sa mga pagbabagong kanilang hinaharap dahil na din sa pagtanda. Ngayon habang nakaupo sila sa bench sa parke, puno ng pagsisisi, tila isang malutong na pelikula ang bumabalik sa kanila ang mga alaala ng mga nagdaang taon. Sana pala habang nagtatrabaho sila sa Amerika, ay nag-invest din sila sa Pilipinas. Sana pala kasama sa kanilang plano ang pag-alaga at pagpapanatili ng kanilang ugnayan sa kanilang sariling bayan. Sana pala'y sabay nilang pinili mag-invest sa Pilipinas at Amerika. Gayon pwede naman pala at hindi nila pinabayaan ang mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin na huwag nating kalimutan ang tunay na halaga ng buhay. Huwag nating hayaan na ang paghabol sa material na kayamanan ang magdikta sa ating mga desisyon. Mahalagang maglaan tayo ng oras para sa pamilya, mga kaibigan, at sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa atin. Sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa ating mga relasyon, karanasan, at kontribusyon sa mundo.